Yan, hello, hello. Good morning everyone. It's happy blessed morning to all. Tuesday na po. Okay, September 17. Okay, so 18 I think. Yeah. So the Lord God be with us all. Okay. So napakaganda po ng umaga natin ngayon, 'di ba? Bakit? Kasi nag-devotion tayo. Kasi Siyempre, sa bawat devotion mo, nangungusap ang ating Panginoon. Meron siyang sinasabi, ano yung mga nais niya, ano yung gusto niya, 'di ba, sa bawat isa. At yun nga po, sa Matthew chapter 2, yun po yung talagang nung ipinanganak na si Jesus, 'di ba? Nandiyan po tayo sa park. Nung ipinanganak na po si Jesus, at yun nga na si panahon ni Herodes noon, tapos nagkaroon siya ng parang gusto niya na ipapatay yung mga bata, 'di ba, from 2 years old down. And I was thinking, kasi yung alaga ko is magtuto pa lang sa October, 'di ba? Tapos nakita mo yung ganun na mga batang lalaki, 'di ba, pinagpapatay niya, 'di ba? So parang wow, yung parang bigat sa damdamin, 'di ba, na nangis, pero kailangan matupad ang nakasulat sa Bible, 'di ba? And then after that, yun yung iba yung motive talaga ni Herodes. Pero ang kagandahan dito is nangusap ang Panginoon. Saan po? Sa dreams na naman ni Joseph. Ito po yung asawa ni Mary, na sabi niya umalis kayo dyan kasi nga iba yung plano ni Herodes, 'di ba? Kaya pumunta sila ng Egypt upang i-save yung si baby Jesus noong panahon na yon. And after that, syempre, dumalaw na naman yung 3 wise men, 'di ba? At ang kagandahan, sabi niya, naghandog sila ng kayamanan. Ang wow, grabe ano? Yung kayamanan nila, hinandog nila at nag-worship sila sa ating Panginoon. Baby pa lang siya, no? Imagine niyo yung kapapanganak, tapos sinambanan nila. Talagang ano siya, God talaga siya, 'di ba? Yung palang sino ang mag-worship sa baby, 'di ba? Maaaring yung iba yung ibang kultura, pero sa atin yung talagang panahon noon at ngayon talagang kailangan na sambahin siya kasi siya po yung God, siya po yung Diyos, siya po yung talagang nagkatawang tao para i-save po tayo, 'di ba? Na walang ganun na nagbigay ng buhay para ma-save tayo, kundi ang Panginoong Jesus lamang po. So nakaka-bless po. Tapos naghandog sila ng kayamanan. Sabi niya yung kayamanan, ito po yung gold, myrrh, and frankincense, 'di ba? Na yun ay magagamit ni Jesus habang siya ay lumalaki, no, na para sa kanya. So parang ang tanong, tayo kaya ano yung naihandog natin sa Panginoon, 'di ba? Na anong meron tayo na ihandog, 'di ba, sa kanya. Of course, maganda na naihandog natin yung buhay natin. Number 1 na po 'yan, na ibinigay natin sa kanya. And number 2, syempre, kung ano po yung gift nyo, yung mga talents nyo, ihandog nyo din po 'yan sa ating Panginoong Jesus. Okay, and number 3, kung ano man po yung meron kayo na pwede nyo ihandog sa kanya. Okay, kung yung work nyo, yung time nyo, yung pera nyo, why not na ibigay nyo din po sa ating Panginoon. So maganda po na marami tayong natututunan, no, pag tayo nagde-devotion at nangungusap talaga ang ating Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. So nakaka-bless po, no. And of course, yun nga yung pagka wala na ni Herodes, and then pumalit po yung kanyang anak. And then that is the time naman na talaga natakot pa rin noon si Jose, kaya nanatili sila sa Nazareth, 'di ba? Upang doon lumaki si Jesus. Kaya tinawag nga po siya si Jesus na taga Nazareth, 'di ba? Kasi talagang doon siya nag-stay muna, 'di ba? Para nakita nyo yung mga prophecy mangyayari, 'di ba? And I believe po na bawat isa meron din po yan nakatadhana sa mga buhay natin. Bakit ka nasa abroad? Bakit ka nandyan? Bakit nandyan yung kalagayan mo? Kasi may purpose po ang Panginoon para yung faith mo gumana, para ikaw ay magbago, o para later on ibibigay niya na yung pinaka the best para sa iyo, 'di ba? Sa lahat po 'yan may mga plans and purpose ang ating Panginoon. So muli po, shalom shalom, may the Lord God bless po. Yun po yung aking ma-share sa oras na ito. So bye for now and be blessed.